Ilang kolehiyo na po sa Ontario ang pansamantalang nagsuspinde o di kaya'y nagtanggal ng programa dahil sa pagbagsak ng bilang ng international students. Resulta ng nagbabagong polisiya sa immigration ng Canada. May report si Paula Saraza. Tila sunod-sunod ang pagsuspinde ng mga programa ng ilang Ontario colleges, resulta ng mas pinababang international student intake na utos ng federal government epektibo ngayong taon. Kamakailan inanunsyo ng Centennial College ang suspension sa halos 50 full-time college programs. 49 courses ang on hold sa Centennial College alone. At kasama nga doon ang tinapos ko na naka-hold out sa 49 na yon, ano? So domino effect ito. Hindi natatanggap ang kolehiyo ng mga bagong estudyante sa summer at fall semesters ngayong taon at sa winter 2026 semester sa piling mga programa sa kanilang business school, transportation, hospitality, engineering, media at health studies. Kabilang si Javier Hardeleza sa nasa 8,000 na italang Filipino international student sa Centennial College noong 2023, batay sa datos ng konsulado. Anya di raw biro ang tuition na kung hindi doble ay triple ang halaga kumpara sa binabayaran ng domestic students. Pero kinakaya ito ng mga estudyante para sa posibleng mas malaking oportunidad sa Canada, bagay na maaaring mawala dahil sa mga nararanasang program cuts. Finish your studies, PGWP, PR, and then citizenship. So even myself, andun yung mga pangamba na it has something to do with the PR application in the future. Kasi nga, ang priority nila sa PR applications ay yung mga what we call in-demand, yung long-term course o long-term professions na kailangan ng Canada. Sa pahayag ng Pangulo at CEO ng kolehiyo, isang masuring evidence-based review ang isinagawa nila bago ang naging desisyon. Kinakailangan umano ang program cuts para sa long-term sustainability ng institusyon. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang negatibong epekto nito na posibleng bawasan ang faculty at staff. Yung mga hindi pa regular sa mga trabaho nila, sila yung unang tatamaan kasi whether we like it or not, tiyak magbabawas siya ng mga staff nila, staffing. Hindi naman apektado dyan yung mga presidente ng colleges, vice president, etc. Kasi sila yung tiyak na i-maintain, sila yung tiyak ang mga bonuses, sila yung increase ng salary, etc. Lumabas sa 2024 budget ng Ontario, tinatayang mahigit 3 bilyong dolyar ang mawawala sa mga kolehiyo sa susunod na 2 taon dahil sa cap sa international students. Para kay Hardeleza, may maaaring gawin ang probinsya. Nabanggit ng ating premier na ito yung mga kahit sa patalastas niya dahil upcoming elections, roads, bridges, highways, may pondo. But hindi nababanggit yung assistance na pwedeng ibigay doon sa mga community colleges. Bukod sa limitadong bilang ng international students, pinahigpit na rin ng Ottawa ang study permit application kung saan kinakailangan na ring magsumite ang aplikante ng provincial o territorial attestation letter. Paula Saraza, Omni News, Toronto.